Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kapabayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Regarding po ito sa, iwan ko ba? Kayo na lang ho ang manood. Kayo na lang ho ang makinig dito kay Nino Barsaga. Kung ano naman ang ginawa niya dito kay Vice President Sara Duterte. Oo. So alam naman po natin nung mga nakaraang araw na kung saan sinabi din ni dating Pangulong Duterte na hindi daw siya oposisyon at hindi daw siya kontra kay Mr. President Bongbong Marcos. 'Di ba? hindi natin alam kung saan ba talaga ito si dating Pangulong Duterte, kung ano ba talaga ang kanyang tinatayuan, no? Kasi parang mga ka-action, mga kakamping, parang iba ngayon, iba bukas, iba ngayon, iba bukas, no? Alam naman po natin na sumabog na si First Lady Lisa Araneta dito kay Vice President Sara Duterte at hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili na sabihin na bad shot na daw ito si Vice President Sara Duterte. So naiintindihan po natin ang side ni First Lady Lisa Araneta kasi asawa niya po yun, mga ka-action, mga kakamping. Sino ba naman ang matuwa sa ginagawa ng mga Duterte na pupunta sa rally tapos titira dito kay Mr. President Bongbong Marcos, 'di ba? At ang masaklap ho dito, alam naman ni Vice President Sara Duterte na ang mga nasabing rally ay pinapanawagan na pababain si Mr. President Bongbong Marcos o pagpa-resignin ng kanyang mga realista, no? So sana bilang isang Vice President, wag ho makisawsaw o wag kasi alam nyo naman na kayo ay Vice President ng Pilipinas. Ang pangit kasi tingnan, no, na habang nagsasalita ang inyong ama at tinatawag na bangag, adik ito si Mr. President, nandun ho kayo sa mga panahon na yun, nung rally sa Davao, mga ka-action, mga kakamping, no? Yung dalawang nagsabay na rally, na may rally sa Davao, may rally din dito sa Metro Manila ang Administrasyong Marcos. Ang pangit din kasi tingnan, di ba? So ito ho mga ka-action, bago tayo magtuloy-tuloy, pakinggan nyo ang birada ni Nino Barsaga dito kay Vice President and then kay former Vice President Leni Robredo. Ito na pa. Sinong gusto ng t-shirt? Ito. Bibigay ko sa inyo to. Ito. Sinong gusto ng t-shirt ni BP Sara? Yan. Yan. Sinong gusto nito? Sino ang gusto ng ganitong t-shirt? Yan. Gusto niyo to? Ibibigay ko sa inyo kung gusto ninyo. Ano mainam dito? Waraki. Pinagkilagin mo. Basahan inutil. Tapos sasabihin mo nung isang araw, hindi ka oposisyon, putang ina mo. Hindi ka kaletsihan. Sasabihin mo hindi ka galit, hindi ka oposisyon ng mga Marcos, pero yung ginagawa mo, daig mo pa ang oposisyon. Manang-mana ka nga talaga. Isang mana kayong mga magpamilya kayo. Nakakahiya kayong mag-ama. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo oposisyon, pero yung ginagawa nyo sa pamilya Marcos, hindi makain, puro paninira, tapos yung anak,
kung ano nung pinagsasabi ng mayor nung Davao. Tapos may lakas loob pa magsabi yung ama na hindi raw sila oposisyon. Isang kaputang inahan. Kung yan ang katwiran ninyo, mga buwaka ng ina ninyo. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni dating Vice President Leni Robredo, may narinig ba tayo kay Leni Robredo na siya ay sumasama sa mga rally na panawagan Resign Duterte? Di ba wala? Wala tayong narinig. Di ba? Kumukontra si Leni Robredo kay Duterte. Pero wala tayong nabalitaan. Ako bilang DTS, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi ko na-monitor at wala akong nabalitaan na nananawagan na sumama si Leni Robredo sa panawagan ng Duterte Resign Movement. Wala. Kaya kung ikaw meron kang delikadesa, Vice President, ito nakakarekta naman ako kay BP Sara. Hindi ko na siya tinetext nung mulang inaatake ko sila. Alam mo ma'am, kung meron ka pang delikadesa, mag-resign ka na sa DepEd. Ha? Huwag kang makipagplastikan na dyan. Lumayas ka na sa administrasyon na to. Ha? Pabayaan mo kung sino ang pipiliin ni BBBM. Huwag kang kapituko sa DepEd. Ha? Lumayas ka na dyan. Hindi ka kailangan sa DepEd, madam. Meron pang mas better na uupo dyan kaysa sa'yo na mas malaki ang magagawa. Kung pwede nga lang, bakit hindi na lang si dating Vice President Leni Robredo ang ilagay bilang DepEd Secretary kaysa sa'yo? Ha? Alam ko mas may magagawa. Alam nyo, kahit dati galit ako kay BP Sar, kay BP Leni, pero nakikita ko siya ngayon, tahimik. Nakikipag-cooperate. Sumusuporta sa administrasyon na to. Ha? Pero niya sinabi pa nga di dating Pangulong Duterte, hindi ako galit. Hindi ako oposisyon sa mga Marcos. Hindi daw siya kaaway ng mga Marcos. Pero ano yung mga pinagsasabi mo ng mga past day, ng mga past month, past year, na puro hindi makain, hindi katanggap-tanggap ang mga pinagsasabi mo. Tapos sasabihin mo nung isang araw, hindi ka oposisyon, putang ina mo. Hindi ka kaletsihan. Ha? Sasabihin mo, hindi ka galit, hindi ka oposisyon ng mga Marcos, pero yung ginagawa mo, daig mo pa ang oposisyon. Ha? Manang-mana ka nga talaga. Isang mana kayong mga magpamilya kayo. Ha? Nakakahiya kayong mag-ama. Ha? Tapos sasabihin nyo, hindi kayo oposisyon, pero yung ginagawa nyo sa pamilya Marcos, hindi makain, puro paninira, tapos yung anak, kung ano nung pinagsasabi ng mayor nung Davao, tapos may lakas loob pa magsabi yung ama na hindi raw sila oposisyon. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin si Nino Barsaga, no? Grabe. Alam nyo, sa totoo lang, si Atty. Leni Robredo, hindi talaga nakaligtas dito kay Nino Barsaga noong mga panahon. Oo, grabe ho, below the belt po ito kung mangyora sa pagkatao ni Atty. Leni Robredo. Pero ika nga, may kasabihan tayo na hindi sa lahat ng pagkakataon ay hindi mamumulat ang isang tao, di ba? Namumulat ngayon si Nino Barsaga dahil na rin sa mga nadiskubre o mga nakikita niya sa dati niyang mga hinangaan ng mga Duterte. So nakita niyo naman kung gaano kagalit na ngayon ito si Nino Barsaga. Yung una, mukha ni Duterte na estatwa ang binasag. Ngayon, damit na naman ang ginpunit-punit. Di ba? Oh, totoo po yung sinabi ni Nino Barsaga. That time kasi nila dating Pangulong Duterte at former Vice President Leni Robredo, mas maiintindihan pa natin yun. Kasi si attorney talaga, salungat talaga kay dating Pangulong Duterte. Hindi, may mga bagay na hindi o may mga decision si dating Pangulong Duterte na hindi sinasang-ayunan ni former Vice President Attorney Leni Robredo. So doon pa lang, hanga na ho tayo. Kasi at least naging prangka siya at hindi siya naging plastic, no? 'Di ba mga ka-action? So, at hindi ho natin siya nakita na kahit hindi sila close ni dating President Duterte,
Pero never ho natin nakita ito si Atty. Leni Robredo na kung saan may mga rally din na pinagre-resign o pinapababa din si dating Pangulong Duterte. Pero never po yan pumunta si Atty. Leni Robredo para ipakita ang suporta. So doon pa lang makikita na natin na talagang ginagamit ang pagkaka-professional educated ni Atty. Leni Robredo, di ba? O ngayon, ang pangit kasi tingnan sa side ng Administrasyong Marcos at Vice President Sara Duterte, di ba? O sinasabi, pinagtatanggol siya ni Mr. President Bongbong Marcos at kung interviewin siya sa mga ambos interview, sumasagot lang naman siya, okay naman daw ang kanilang relasyon regarding sa pagtatrabaho bilang isang Vice President at Presidente, di ba? O di ba kaplastikan yung mga yan? Di ba? Tapos, ang napakasakit pa, hindi siya nagsasalita regarding sa mga binabanat ng kanyang ama dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Lagi lang siyang no comment siya dyan, no comment pa rin siya sa West Philippine Sea. Diba? So, alam naman natin kahapon at maraming salamat po sa mga nanonood sa sobrang haba ng speech ni Atty. Leni Robredo doon sa Santo Tomas, Batangas, UST University College. Maraming salamat po sa pagtutok nyo at panood nyo, no? Haba-haba man ang sinabi niya, at least may kabuluhan, di ba? Ang layo-layo ho talaga ni Vice President Sara Duterte kay Atty. Leni Robredo sa totoo lang. Sa totoo lang mga ka-action, mga kakamping, no? So, alam naman po natin ang mga isa sa mga ni attorney doon sa kanyang speech regarding nga po sa problema ng kakulangan ng eskwelahan, at doon ho natin nalaman na kulang pala ang mga classroom natin ng 159,000 classroom ang kulang. Diba? Yan dapat ang tinututukan ng DepEd, no? Ang mga classroom. Pero wala pa po tayong nababalitaan. Baka kayo may nabalitaan na kayo na nagpapagawa si Vice President ng mga classroom para mapunan ang mga kakulangan ng classroom. Pero wala pa po tayong nabalitaan sa mga social media kung yan ba ay may naipatayo na. Pero alam naman ho natin, pagdating dito kay Atty. Leni Robredo, marami na din po ang classroom na na-donate niya sa mga lugar na kung saan kulang sila ng classroom, di ba? At least kahit private citizen si Atty. Leni Robredo, tumutulong pa rin siya na maibsan ang kakulangan ng ating ng gobyerno natin, lalong-lalo na ang mga classroom, school supply, at sa mga iba pang mga project na pinapatayo niya katulad ng dormitory, mga pabahay, may mga groundbreaking niya sa iba't ibang lugar. Antabayan na natin kung kailan ma-turnover. Siguro mga ilang months na lang matatapos na rin yun at ma-turn over na rin yun, no? So, ang sa atin lang naman, kaya lang naman tayo na sinishare dito sa ating programa nang sa ganun malaman ng mga kritiko niya na kahit nasa private sector siya, tahimik siya sa mga issue ngayon na hindi siya nakikisawsaw ngayon, pero kahit nasa private sector siya, pinapakita niya pa rin na siya ay may malasakit sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa pagdating sa education. Kaya para sa akin siguro, kung si Vice lang naman at saka si attorney, nako, ang layo talaga. Hindi talaga pwede i-compare ang dalawa na yan, mga ka-action, mga kakamping, kasi ang sobrang layo ho talaga. Mawalang galang na ho sa'yo, Vice President Sara Duterte, ha? Sinasabi lang ho namin ang totoo. Kung tinatamaan ka man po sa mga sinasabi namin, sana yan ang maging way para tayuan mo o paninindigan mo na may magagawa ka sa loob ng 6 years. Okay? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.